Mahirap daw ang magka-boyfriend ng multo. Totoo naman yon, aminado si Magnolia. Pero anong gagawin niya? Mula nang makilala niya at mahalin si Leandro ay naging masaya na siya. Naging masaya silang dalawa. Hindi man niya maipakilala sa pamilya ang nobyo niyang multo, ay suportado naman sila ng mga kaibigang multo. Nagulat pa si Magnolia nang pagmulat niya ng mga mata ay mabungara niya si Leandro na nakatabi at nakatitig sa kanya. Napangiti na lang siya nang subukan nitong ilapat ang labi sa labi niya. Isang araw, dinala ni Magnolia ang laptop niya sa sementeryo para doon gumawa ng kwento. Kwento tungkol sa dating pag-ibig mismo ng nobyo. Pero syempre sa ending ay nilagay niya na natagpuan na ni Leandro ang true love. At siya yon. Nang bigla ay maagaw ang atensyon nila ng bagong inililibing. Nanlaki ang mga mata ng binatang multo nang makita ang larawan ng dating nobya sa unahan ng karo. Nagtaka naman si Magnolia kaya tinanong niya ang nobyo kung kilala nito ang patay. Marahang tumango si Leandro at sinabing iyon ang kanyang dating nobya na nang iwan sa kanya at naging dahilan ng labis niyang kalungkutan. Sa mga nakikipaglibing ay hindi na mataan ni Leandro ang lalaking ipinalit nito sa kanya na si Paulino. Mula ng araw na yon ay napansin ni Magnolia ang tila pagkabalisa ni Leandro, kaya tinanong niya kung ano ang gumugulo sa isip nito. Hindi naman nagkaila ang binatang multo. Aniya, nagtataka lang siya kung nasaan ang kaluluwa ni Cristel, ang dati niyang nobya. Nasundot naman ng selos ang puso ni Magnolia. Tinanong niya kung bakit ito hinahanap ni Leandro. Siguro raw ay hindi pa ito nakaka-move on. Itinanggi naman na yun ng binata at sinabing kaya siya naguguluhan ay dahil naririnig niya ang tinig nitong tila humihingi ng tulong. Pagtatapat ni Leandro, hindi niya alam kung bakit niya naririnig ang boses ng nobya na para bang nasa hindi maganda itong kalagayan. Nag-volunteer naman si Magnolia na aalamin niya kung ano ang nangyari kay Cristel. Sinadya niyang puntahan ang bahay nito kasama si Leandro. Nag-doorbell si Magnolia pero walang nagbubukas ng gate. Isang kapitbahay ang lumapit at sinabing mula nang mailibing si Cristel ay bumalik na sa ibang bansa ang mga magulang nito na parehong OFW. Sinubukan ni Magnolia na magtanong-tanong tungkol sa dalaga. Ang tanging nalaman nila ay nakunan daw ito at nang dalhin sa ospital ay doon binawian ng buhay. Hindi kumbinsido si Leandro na ganoon nga ang nangyari kaya't pinuntahan din nila ang ospital na pinagdalhan sa dalaga. Nalaman naman nila sa isang nurse doon na nang dalhin si Cristel doon ay wala na nga ang bata sa sinapupunan. Kinutuban si Magnolia na posibleng may mas malalim pang pangyayari sa likod ng pagkamatay ni Cristel at nang nasa sinapupunan nito, may naisip siyang ideya. Kailangan niya makilala ang nobyo ni Cristel dahil tiyak na ito ang nakakaalam sa tunay na nangyari. Nang una ay hindi pumayag si Leandro sa ideya niya pero nakumbinsi rin niya ito alang-alang sa ikatatahimik ng kaluluwa ni Cristel na hindi pa nagpapakita sa kanila. Mula sa social media ay nalaman nila ang kinaroroonan ni Paulino. Nalaman nilang nag-iisa lang din itong namamalagi ngayon sa isang rest house malapit lang din sa lugar nila. Nagpanggap si Magnolia na katiwala roon. Mabuti na lang at kilala pala niya ang tunay na katiwala. Nang makapasok na siya sa loob, ay natuklasan niya ang ginagawang pagmumukmok ni Paulino dahil sa pagkamatay ni Cristel. Nang malingunan siya nito sa pintuan ng silid, ay sininghalan siya at pinaalis. Pagkalabas naman niya, ay sumipol siya bilang hudyat sa mga kaibigang kaluluwa para maghalugog sa silid ng kahit anong may kinalaman kay Cristel. Wala man kakayahan ang mga kaluluwang ito na humawak sa mga bagay, ay may kakayahan naman silang makita ang mga nakatago sa nakasaramang kabinet o aparador. Hindi naman sila nabigo na makakita ng mahalagang bagay. Isang garapon iyon na naglalaman ng munting fetus. Nang lumabas ng silid si Paulino para magbanyo, ay nagmamadaling kinuha ni Magnolia ang kinalalagyan ng garapon at saka sila umalis ng mga kaibigang multo. Dinala iyon ni Magnolia sa puntod ni Cristel kasama si Leandro. Sinabi niya sa nobyo ang nalaman mula sa nakausap niyang katiwala ng rest house. Pinilit daw pala ni Paulino si Cristel na ipalaglag ang bata dahil hindi pa siya handa sa responsibilidad. Hindi iyon nakayanan ni Cristel kaya't nang maalis sa sinapupunan ang sanggol
ay doon na siya isinugod sa ospital at doon na nga rin nagwakas ang kanyang buhay. Awang-awa si Leandro sa sinapit ng nobyang nang iwan sa kanya. Mula naman nang maipalibing na nila ang fetus sa tabi ng puntod ni Cristel ay hindi na ulit narinig ni Leandro ang tinig nitong humihingi ng tulong. Pero hindi pa rin nila natukoy ang kinaroroonan ng kaluluwa nito. Ayon sa matandang sepulturero, marahil daw ay nasa tinatawag na purgatorio ang kaluluwa ng babae. Akala ni Magnolia ay tapos na ang problema. Nagulat na lang siya ng isang hapon habang nagsusulat siya ng kwento sa loob ng sementeryo kasama si Leandro ay dumating doon si Paulino at hinahanap ang fetus. Anito, nagsisisi na siya sa ginawa kay Cristel kaya kailangan niya na maingatan at maalagaan ang fetus na anak nila. Palalakihin daw niya ito para hindi na magalit sa kanya si Cristel at bumalik na ito. Halata namang lasing si Paulino kaya't iiwas na lang sana si Magnolia, ngunit hinarang siya ng lalaki at pilit pinababalik sa kanya ang fetus. Ani Magnolia, kung gusto raw nito na matahimik ang kaluluwa ni Cristel, ay hayaan ang sanggol na mailibing ng tama. Hindi iyon naintindihan ng lasing na si Paulino. Nagtangka siyang saktan si Magnolia, pero nabigla siya nang may pumigil sa kamay niya na hindi niya nakikita. Dala ng matinding galit ay nagawa ni Leandro na mahawakan siya. Sinamantala ng binata ang pagkakataon. Muntik na niya mabugbog si Paulino dahil hindi ito makaganti sa kanya. Hindi siya nakikita eh. Inawat na lang siya ni Magnolia kaya nagkaroon ito ng pagkakataon na makatakbo palayo. Dahil sa nangyari ay pinag-aralan na ni Leandro na makahawak pa ng ibang bagay. Tuwang-tuwa siya na nahahaplos na niya ang pisngi ni Magnolia na dati ay tinititigan niya lang. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa wakas ay nagawa rin niyang ilapat ang mga labi sa labi nito. Sabay nilang dinama ang tamis ng halik nang dahil sa tunay na pag-ibig.